Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Scottie Thompson, meron nga bang inihindang injury? Jason David, ang kailangan na player ng Barangay Ginebra ngayong semis. Sa nakalipas nga na Game 2 ay napakapangit ng performance ng Barangay Ginebra. Bagsak yung kanilang energy at parang takot nga silang dumepensa. Pati yung mga ine-expect na magi-step up ay hindi naramdaman. Pero meron ngang isang player, si Coach Tim, na high energy simula hanggang matapos ang laro. Manalo man o matalo, yan ay etong si Jason David. At ganyang player nga yung kailangan ng Barangay Ginebra ngayong semifinals. Hindi siya ang top scorer, hindi siya ang pinakakilala. Pero sa Game 2, siya ang tunay na simbolo ng never say die ng kanyang koponan. At kung gusto ng Ginebra na makabawi sa darating na Game 3, ay yung player na gaya ni Jason David ang kailangan ni Coach Tim Gold. Yung naging problema nga ng Ginebra, bagsak yung energy ng kanilang mga key players, lalong-lalo na etong si Japet Aguilar. Siya pa naman yung pinaka-inaasahan ng kanyang koponan sa loob ng painted area. Ang kaso, bumabalik na naman yung sakit ni Japet na nawawalan ng gana at bagsak na balikat. Pero hindi lang si Japet yung ganyan. Halos lahat ng key players ng Ginebra ay parang tinatamad na maglaro. At kung ganyan yung kanilang ipapakita buong series, ay may kalalagyan sila sa SMB. Para sa akin mga chong, ay si Jason David yung big example na kailangan ng Barangay Ginebra. Hindi nga nito tinitignan kung ano yung score, tambak man sila o hindi. Ay hindi nagbabago yung laro netong si Jason David. Nandun yung kanyang full court defense, diving for loose balls, at all out ang performance na tila ba walang kapaguran. Di man siya nag-aambag ng double digit points. Ang energy niya ang bumubuhay sa Barangay Ginebra sa mga moments na halos malunod sila sa momentum ng SMB. Ito ang real talk mga chong. Let's be real. SMB is tag team. Junmar Fajardo, CJ Perez, Jericho Cruz, at iba pa. Lahat ng kanilang mga players kayang pumatay ng momentum. Ang kailangan ng Ginebra ay yung manggugulo, disruption, hustle at grit. At yun ang binibigay ni Jason David. Wala siyang takot sa kahit sino man ang kanyang makalaban. Walang starstruck effect sa kanya. Walang forma. Lahat puso ang kanyang pinapairal. At eto pag pinapasok ni Coach Tim si Jason David, biglang nagugulo yung spacing ng SMB. Biglang may dumidikit sa bawat galaw. Biglang may defender na parang hindi napapagod. Hindi masusukat sa stats ang contribution netong si David, pero ramdam mo buong laro. Kaya kung gusto ng Ginebra na makabawi sa darating na Game 3, ay hindi lang puntos yung kanilang kinakailangan. Kailangan nila ng more energy. Hindi lang manggagaling kay Jason David, kundi sa buong Barangay Ginebra. Imagine mo na lang kung yung performance ng lahat ng player ng Ginebra ay same mindset kay Jason David na high energy, mahigpit na depensa at tila walang kapaguran, ay napakasarap sanang panoorin ng Ginebra. Marami nga silang mahuhusay na player, pero ang problema, kulang nga sila sa energy at hindi isinasabuhay ang never say die attitude. Pero tignan na lang natin kung high energy ba ang ipapakita ng Ginebra sa darating na Game 3. Kaya mga chong, agree ka ba na etong si Jason David yung player na kailangan ng Ginebra sa semifinals? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Scottie Thompson, meron nga bang inihindang injury? Eto ngang si Scottie Thompson mga chong ay ang isa sa mga player ng Ginebra na hindi naging maganda ang panimula sa nakalipas na Game 2. Pero bumawi nga si Scottie sa dulo, pero hindi nga yan naging sapat para matulungan ng kanyang kupunan na makuha ang panalo. At dahil nga sa pinakitang slow start ni Scottie, ay marami ang nagtatanong,
meron nga bang iniindang injury etong si Scottie na naging dahilan ng pagbagal ng kanyang laro? Mismong si Scottie ang sumagot niyan ay meron nga daw siyang nararamdaman na sakit sa kanyang braso, tolerable at kumpiyansa si Scottie na hindi malala yung kanyang lagay. Kung matatandaan nyo sa nakalipas na Game 1 ay napilipit nga yung braso netong si Scottie at talagang ininda nga yan ng nasabing gwardya. At yan nga yung tinitignan ng ilang mga Ginebra fans kung bakit naging mabagal yung simula ni Scottie sa nakalipas na Game 2. Ayon naman sa mga insiders ay hindi nga 100% etong si Scottie dahil sa insidenteng nangyari noong Game 1. Pero kaya nga nitong maglaro pero pinag-iingat nga siya ng Ginebra coaching staff. Para sa akin mga chong ay nakaapekto kay Scottie Thompson yung kanyang iniinda kaya naging mabagal yung kanyang panimula. Sana lang talaga ay ma-overcome na yan ni Scottie sa darating na Game 3 dahil kailangan nga nila na makuha ang panalo. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na hindi 100% si Scottie? Ano rin yung masasabi nyo na si Jason David ang big example na kailangan ng Ginebra ngayong semifinals? I-comment mo lang dyan sa ibaba.